Magandang araw sa ating lahat, sa aking mga subscribers at mga manonood. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo paano gamitin ang ganitong klase ng digital clamp multimeter. Simulan na natin. I-switch natin sa voltage DC. Gagamitin natin ang function na ito kung magme-measure po tayo o kung magsusukat tayo ng voltahe ng battery. Pag magme-measure tayo ng DC voltage, kailangan po natin alamin asan ba ang positive terminal at saka negative terminal. Ito, sa battery na ito, ang positive terminal ay meron siyang plus sign. So, ibig sabihin, nandito ang plus sign. So, ang terminal na ito ay positive. At ang negative terminal naman ay meron siyang minus sign. Ibig sabihin, ang terminal na ito, yan po ay negative. Ngayon, ilagay natin ang ating test rod doon sa terminals ng battery. Ang black test rod ay ilagay sa negative terminal. Yung red test rod ay sa positive terminal. Ayan po, meron po tayong nasukat na 9.61 volts. Meron pa po akong isang battery dito at ito naman ay 1.5 volts. Ang positive terminal nito ay ito. Okay, dahil meron po siyang plus sign. At ito naman yung negative terminal. Ilagay natin ang black test rod sa negative, yung red test rod sa positive. Kagaya niyan. Ayan. Meron po tayong nasukat na 1.478 volts. Kung sakaling magkabaliktad po ang ating paglagay ng test rod sa battery, yan po ay magdi-display ng voltage pero meron siyang negative sign. Ibig sabihin po niyan, yan po ay nakabaliktad. Ngayon, ilipat naman natin yung function selector dito sa V na may sine wave AC voltage ang i-measure natin. Pag AC voltage ang i-measure natin, ibig sabihin, susukatin natin ang voltage ng convenience outlet. So, meron tayong convenience outlet dito. Yung gagawin natin ay ilalagay lang yung dalawang test rod doon sa outlet. At tingnan natin kung ilang AC voltage meron ang outlet na ito. Ayan na po, nailagay na po natin. Sa outlet, meron po tayong nasukat na 222.3 volts. I-try natin, babalik ta rin yung paglagay ng test rod sa outlet. Yan, walang negative sign. Dahil ang AC voltage ay wala po siyang positive at saka negative na terminal. I-set naman natin ang ating function selector switch dito sa buzzer mode, diode at saka resistance. Ngayon, kung titingnan natin, meron po tayong nakita na M, then symbol ng omega. Ibig sabihin po niyan, ang i-measure po natin o yung pwede nating i-measure ay resistance. Okay? So, meron ako ditong resistor. Yan po ay susukatin natin ang kanyang resistance. Tingnan natin kung ilang resistance meron ang resistor na ito. Sukatin natin ang resistance. Ayan, meron po tayong nasukat na 219.5 kilo ohms. So, kung i-decode natin ang color bands nito, meron po tayong 220 kilo ohms. Meron pa po akong isang resistor dito. Tingnan natin kung ilang ohms ito ang ma-measure. Ayan, meron po tayong nasukat na 1.023 mega ohms. Kung titingnan po natin, ang value ng resistor na ito ay 1 mega ohms. Brown, black, green. Yan. 1 mega ohms.
kung gagamitin natin ang next function dito, pindutin natin ang select, yan po ay naka-diode mode. Yan, diode mode po yan. Ibig sabihin, yung itetesting natin na component ay diode. Ito, meron akong diode dito. Ang anode terminal ay ito. Ito dito. Yung cathode terminal ay ito. Ngayon, pag magsusukat tayo o pag magte-testing tayo ng diode, dapat ang black test rod ay ilagay doon sa cathode terminal. Ito dito. Diba? Kung makikita natin, meron po siyang silver band. Ibig sabihin yan, yung terminal na malapit sa silver band, yan po ay cathode. At yung katapat na terminal naman, yan ay anode. Ngayon, ilagay natin ang red test rod sa anode. Yung black test rod naman ay sa cathode. Dapat po ay meron po tayong makita na value. Ilagay na natin ang ating test rod doon sa diode. Ayan. Meron po tayong nakita na 0.512 volts. Okay? Yan po ay naka-forward bias. Ngayon, kung babalik na rin natin ang pagkakalagay ng test rod, ayan, meron po tayong nakita na OL, open line. Ang diode ay naka-reverse bias. Ulitin ko, pag naka-forward bias ang diode, ang red test rod ay sa anode terminal, yung black test rod ay sa cathode terminal. Meron po tayong mababasa na 0.511 volts or 0.5 volts. Tapos, kung i-reverse bias natin, ibig sabihin, babalik na rin ang pagkakalagay ng test rod, yung red sa cathode, yung black sa anode, dapat po ay OL yan. Ibig sabihin, ang diode na ito ay okay. Ang isa pang function na pwedeng gamitin natin dito ay buzzer mode. Yan. Pag makita natin ang symbol na yan, yan po ay naka-buzzer mode. Pag idinikit natin ang black at saka red test rod, meron po tayong maririnig na buzzing sound. Okay. Ang buzzer mode ay ginagamit po yan pag magte-testing ng continuity ng wire. So, halimbawa, meron ako ditong RCA cord. Testing natin ang continuity ng cord o ng RCA plug dito sa phone plug. Okay? So, ilagay natin ang isang test rod sa tip. Hanapin natin alin dito sa dalawang RCA plug ang may connection doon sa tip ng phone plug. Ayan, wala po tayong narinig na buzzing sound. Ngayon, yung white RCA plug naman doon sa tip, yung isang test rod. Yan. Yung isang test rod naman ay dito sa tip ng RCA plug. Yan. Meron po tayong meron po tayong narinig na buzzing sound at meron po siyang resistance na 2.7 ohms. Nagkaroon po siya ng resistance dahil sa wire. Dahil mahaba ang wire nito. Ayan. So, pag ganyan ang ating pagtesting ng RCA connector sa phone plug, ibig sabihin, ang RCA plug na ito, itong part ng RCA plug ay konektado dito sa part ng phone plug. Yan. Ngayon, ilipat natin sa gitna ang red test rod. Tapos, itong
red RCA plug naman yung i-testing natin. Dapat po ay tutunog yan. Yan. Nagkaroon po tayo ng sound. Ulitin natin. Yan. So, ibig sabihin, ang terminal na ito ng RCA plug ay nakakonekta dito sa ring ng phone plug. Ngayon, itong sleeve naman, ito ay ground, Negative po yan. Dapat po ay may connection yan dito sa terminal na ito ng RCA plug. Yan. Ganon din yan sa white. Okay. Ayan. Ilagay ang red test rod sa sleeve ng phone plug at yung black test rod naman ay dito sa isa pang terminal ng RCA plug. So, ibig sabihin, okay po ang wire na ito o itong RCA connector na ito. Set natin sa capacitance meter function. So, ginagamit po natin ang function na yan pag magte-testing ng capacitor. Mayroon pa akong isang capacitor. Ito ay 2 microfarads. Sukatin natin ang kanyang capacitance. Kung ilan nga ba ang capacitance nito. Ilagay ang test rod sa dalawang terminals ng capacitor. Pwede po yan magkabaliktad. Ayan. Meron po tayong nasukat na 1.956 microfarads na capacitance. Okay. Sunod naman ay itong 2A or 20A or 400A. So, gagamitin natin ito pag magsusukat na tayo ng current. So, halimbawa, iset natin siya sa 2 amperes. Pero para mas safe tayo, safe ang tester, para mas accurate yung measurement natin, iset na natin siya sa 20 amperes. 20 or 400 amperes AC. Yan, AC. So, ang gagawin natin dito, i-plug in lang natin itong outlet, tapos magsasaksak tayo dito ng isang appliance. Sukatin natin kung ilang current ang dumadaloy sa kanya. Ayan, na i-plug in na po natin itong outlet. Ito. Okay. Ito ngayon, i-plug in ko yung electric fan. Ito ay sa electric fan. Okay, kung titignan lang po natin, ayan po. Ayan po yung electric fan na gagamitin natin. So, ipa-plug in po natin yan. Okay. So, i-plug in po natin. Okay na po, umandar na po yung fan. Kung maririnig ninyo, umaandar na po yung electric fan. Ngayon, sukatin natin yung current na dumadaloy sa pamamagitan ng paggamit ng clamp meter. So, yung ika-clamp lang natin ay yung isang linya. Kagaya nito. Ayan. Na-clamp na po natin yung isang linya. So, yung current po na atin na measure ay 0.14 amperes. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial. At kung may natutunan naman kayo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel
para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.